Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Alamin natin at unawain ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, sabayan niyo akong basahin ang salaysay ng mga pangyayari sa dula mula sa ating bansa na pinamagatang Tio Simon. Ikatlo, alamin natin at tukuyin ang pahiwatig at mensahe ng dula sa mga mambabasa. Sa unang bahagi ng ating aralin, narito na ang talasalitaan. Unang bilang, pangilin, fiesta. Ikalawa, sumakabilang buhay, namatay o pumanaw. Ikatlo, naulinigan, narinig. Ikaapat, mataos, matibay, matatag. Ikalima, pananalig, pananampalataya. Ikaanim, katanghalian ng buhay. Tumutukoy sa gulang ng isang taong edad 45 hanggang 50. Ikapito, tukador, kabinet, lalagyan ng mga damit o iba pang kagamitan. Ikawalo, punyal, dagger sa English o maliit na patalim. Ikasyam, kariwasaan, karangyaan, kasaganaan. Ikasampu, ateista, kawalang paniniwala sa pag-iral ng Diyos. Ikalabing-isa, kalapastanganan, kabastusan, kawalang galang. Ikalabindalawa, maluwat, matagal o mabagal. Ikalabingtatlo, maakay, makumbinsi, mapasama, magabayan. Ikalabing-apat, sumungaw, dumungaw, lumitaw, tumingin. Ikalabing-lima, magbuntong hininga, malalim at mahabang paghinga na nangangahulugang nag-aalala, nalulungkot, nababagabag. Ikalabing-anim, batingaw, bell sa Ingles o gong. Ikalabing-pito, bugnutin, madaling uminit ang ulo o magagalitin. Ikalabing-walo, lukbutan, lalagyan o sisidlan. Ikalabing-siyam, iginugupo, pinanghihina, nilulugmok o nilulubog. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, narito na ang dulang isinulat ni N.P.S. Toribio na pinamagatang Tio Simon. Ang mga tauhan sa dula ay sina Tio Simon, kapatid ng tatay ni Boy, taong nasa katanghalian na ng kanyang buhay, may kapansanan ang isang paa at may paniniwala sa buhay na di maunawaan ng hipag na relihiyosa. Ikalawa, ang nanay, biyuda, relihiyosang nanay ni Boy at hipag ni Tio Simon. Ikatlo, si Boy, ang pamangkin ni Tio Simon at maagang naulila sa ama. Ang oras ng tagpo ay umaga, halos hindi pa sumisikat ang araw. Sa tagpo, sa loob ng silid ni Boy, makikita ang isang tukador na kinapapatungan ng mga langis at pumada sa buhok, toniko, suklay at iba pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tukador, nakadikit sa isang dingding ang isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak itong punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang katring higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisa ng kanyang ina. Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip. Samantalang sinusuklay ang kanyang buhok, biglang uunat ang babae saglit na sisipatin ang ayos ng anak sa kangingiti. "O, hayan, dinagmukha kang tao. Siya, dyan ka muna at ako naman ang magbibihis." Sabi ko, ayaw kong magsimba eh. Ayaw mong magsimba? Hindi pagagalitin mo na naman ako eh. At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling araw? Maiiwan po ako rito sa bahay. Kasama ko si Tio Simon. Ang ateistang iyon. Ang patawarin ako ng Diyos. Basta, maiiwan po ako. Makikipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kalapastanganan sa banal na pangalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang ikinukwento ni Tio Simon sa akin. Husto na. Bago ako magalit ng totohanan at humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. Pero, husto na sabi eh. Sino yan? Ako, hipag. Naulinigan kong maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol si Boy. Ayaw kong magsimba, Tio Simon.
Maiiwan ako sa iyo rito. Hindi ako sasama kay mama. Iyan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw sasama sa simbahan. Maiiling si Tiyo Simon. Ngingiti at paika-ikang papasok sa loob, hahawakan sa balikat si Boy. Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung gusto mong isama ako ay maghintay kayo at ako'y magbibihis. Magsisimba tayo. Mapapatingin ng maluwat si Boy sa kanyang Tiyo Simon, ngunit hindi makakakibo. Ang ina ay napamangharin. Tatalikod na si Tiyo Simon at lalabas. Maiiwang natitigilan ang dalawa. Pagkuway babaling ang ina kay Boy. Nakapagtataka, ano kayang nakain ng iyong amain at naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang lalapit sa Diyos. Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain at kung hindi, hindi ka rin sasama. Pero mabuti na rin iyon. Mabuti sapagkat hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon ng iyong ama na isa ring... Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata, magmamalas lamang si Boy. Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuway nakarinig sila ng hindi pantay na pagyabag at ilang sandali pa'y sumungaw na ang mukha ni Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha, pasasayahin ito at saka tutunguhin ang pinto. Siya nga pala, magbibihis din ako. Nakalimutan ko kasi, dyan na muna kayo, Boy, kuya. Lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad tutunguhin ang isang supang naruroon. Pabuntong hiningang uupo. Agad naman siyang lalapitan ni Boy at titindig sa harap niya. Iba na ang tumatandang talaga. Madaling mangawit, mahina ang katawan at biglang matitigil ng mapansing ang tinitingnan ng bata ay ang kanyang mga may kapansanang paa. Bakit po napilay kayo, Tiyo Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? Sinabi ba ng mama mo yun? Oo raw Hindi kayo nagsisimba? Hindi raw kayo naniniwala sa Diyos? Hindi raw kasi hindi totoo, Boy, na hindi ako naniniwala sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kasi kayo nangingilin kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? May mga bagay, Boy, na hindi maipaliwanag. May mga bagay na hindi maipaalam sa iba sa pamamagitan ng mga salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung anuman itong mga bagay na ito ay isa lang ang tiyak. Malaki ang pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon? Oo, Boy. Sa akin ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong mama. Hindi makakabuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. Tumigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutugtog na kampana. Magtatagal ng ilang sandali. Pagkuway titigil ang pagtugtog ng batingaw. Magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Titingnan ang kanyang may kapansanang paa. Tatawa ng mahina at saka titingin kay Boy. Dahil sa kapansanang ito ng aking paaboy, natutuhan ko ang tumalikod. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bondage ni Mogam at ako'y nanalig sa pilosopiyang pinananaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit hindi ako naging maligaya, Boy. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Ano ang nangyari, Tiyo Simon? Lalo akong naging bugnutin, magagalitin dahil doon walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang nagpamulat sa aking paningin. Ano iyon, Tiyo Simon? Umunat si Tiyo Simon sa pagkakaupo at dumukot sa kanyang lukbutan. Inilabas ang isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit. Ito ay manika ng isang batang nasagasaan ng trak. Patawid noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya, ngunit sadyang pagdaan ng isang trak at siya'y nasagasaan. Nasagasaan siya.
Nadurog ang kanyang isang binti. Namatay ang bata. Namatay. Nakita ko ng 2 mata. Ako nooy naglalakad sa malapit at aking nilapitan. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at nooy tangang mahigpit ng namatay na bata nang waring ayaw bitiwan kahit sa kamatayan. Ano pang nangyari, Tiyo Simon? Kinuha ko ang manika, boy, at noon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Sapagkat nang yumuko ako upang damputin ang manika, ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto. Ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan. Nagbuntong hininga si Tiyo Simon samantalang patuloy na nakikinig lamang si Boy. Muling maririnig ang tunog ng batingaw sa malayo, higit at madalas. Mananatili ng higit na mahabang sandali sa pagtugtog, pagkuway titigil. Muling magbubuntong hininga si Tiyo Simon. Mula noon, ako'y nag-isip na, Boy, hindi ko na makalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iniingatan. Hindi inihiwalay sa aking katawan bilang tagapaalalang lagi sa akin ng matibay at mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay nakangiti pa at aking tinandaan sa isip. Kailangan ng isang tao ang pananalig. Kahit ano, pananalig ng sa anong bagay. Lalong mabuti kung pananalig kay bathala, kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian, upang may kapitan siya kung siya'y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuway maririnig ng matuling yabag na papalapit. Susungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto. Tayo na, baka wala na tayong datnang misa. Hinanap ko pa kasi ang aking dasalan, kaya ako natagalan. Tayo na, Boy, kuya. Palukso-luksong tutunguhin ang pinto. Tayo na, mama. Kanina pa nga po tugtog ng tugtog ang kampana eh. Tayo na, Tiyo Simon. Baka tayo mahuli. Tayo na. Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling lalabas si Boy sa pinto. Lalong magiging madalas ang pagtugtog ng kampana at lalong magiging malakas habang bumababa ang tabing. Napansin mo ba ang salaysay? Nabasa mo ba ang pangyayari sa dula na pinamagatang Tiyo Simon? Ang ating binasa ay isang halimbawa din ng script ng isang dula. Kaya kung iyong mapupuna, naroon ang mga dapat na ikilos ng tauhan sa bawat eksena o ganap. Sa ating pagpapatuloy, dumako na tayo sa mahalagang tanong pagsusuri ukol sa dula at gabay na sagot. Unang tanong, ano ang malaking impluwensya ng pangunahing tauhan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang malaking impluwensya ni Tiyo Simon kay Boy ay ang hindi pagsimba nito at pagnanais na makipagkwentuhan na lamang sa kanya sa halip na sumama sa kanyang ina sa simbahan. Ikalawang tanong, bakit naisipan ni Tiyo Simon na sumama sa mag-ina sa simbahan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Naisipan niyang sumama sa pagsimba sapagkat ayaw niyang siya ang maging dahilan ng hindi pagsimba ni Boy at pagsuway nito sa ina. Ngunit maaari ring napagtanto na ni Tiyo Simon na ipakita sa kanyang hipag na siya'y may pananalig sa Diyos. Layon din marahil ni Tiyo Simon na ipakita sa kanyang pamangkin na hindi tama ang hindi pagsisimba. Marahil dahil ito sa kanyang karanasan kung saan nagdulot sa kanya ng walang kasiyahan ang pagtalikod niya sa Panginoon. Hindi niya nais marahil na mangyari ito kay Boy. Minabuti niya ring ipakita kay Boy na matuwid ang pagsisimba at pananalig sa Panginoon. Ikatlong tanong, anong damdamin ang namayani sa hipag ni Tiyo Simon sa pagbabalik loob niya sa Diyos? Kung ikaw ang hipag ni Tiyo Simon, ganoon din ba ang iyong mararamdaman?
Nakita natin ang halong pagtataka, kaba at tuwa sa hipag ni Tio Simon noong malaman niya na sasama ito sa pagsisimba, lalo pat naalala niya ang sariling ama ni Boy na hindi man lang nakapagdasal bago ito pumanaw. Kung ako ang hipag ni Tio Simon, ganoon din ang aking mararamdaman. Matutuwa ako lalo na kung kami ang nakapaghikayat sa kanya na magbalik loob sa Panginoon. Isa itong magandang simula upang higit siyang mabuti sa kapwa. Ika-4 na tanong, kapani-paniwala ba ang mga pangyayaring inilahad sa dula? Tukuyin ang mga pangyayaring makatotohanan at hindi sa akda. Patunayan ang iyong sagot. Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang mga pangyayari sa dula ay kapani-paniwala dahil lahat ng naroon ay nagaganap sa totoong buhay ng isang tao, tulad na lamang ng mga sumusunod na pangyayari. Una, pagtalikod sa Panginoon ni Tio Simon. Ang pangyayaring ito ay karaniwan ang nagaganap sa isang tao, lalo na kung maraming pagsubok na dumarating sa kanyang buhay. Naiisip nila na walang naidudulot ang kanilang pananalig sa Panginoon. Kaya, mas minamabuti nilang lumayo sa pangaral ng simbahan at sa ibang tao na lamang. Kaya, mas minabuting lumayo sa pangaral ng simbahan at sa ibang tao na rin. Nawawalan sila ng pananalig na may mabuti pa rin sa kanilang paligid. Ikalawa, saksi sa isang masaklap na aksidente na naging dahilan ng pagbabago ni Tio Simon. Ang pangyayaring ito ay nagaganap din sa tunay na buhay sapagkat minsan may mga pangyayari talaga sa buhay ng isang tao na hindi mahanapan ng eksaktong dahilan at paliwanag kung bakit. Gayunpaman, dumarating sa pagkakataon na tayo mismo ang makakatuklas kung para saan ang pangyayari at sa tuwina, bagamat mahirap maunawaan, ito ay para sa kabutihan ng isang tao. Katulad na lamang noong naganap kay Tio Simon sa kwento. Ikatlo, ang pangyayari kung saan magkasamang magsisimba si Boy at ang kanyang ina at ayaw nitong sumama. Siguro naranasan na nating lahat ang mapagalitan sa tuwing ayaw natin sumama magsimba. Para sa ating mga Pilipino, mahalaga na magkakasama ang pamilya sa tuwing araw ng pangilin. Ito ay karaniwan ng ginagawa ng pamilyang Pilipino. Ang panghuling bahagi, ano nga ba ang mahalagang mensahe ng dula sa mga mambabasa? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang pagsubok ay karaniwan na dapat ituring ng isang tao sapagkat ito ang dahilan at paraan kung paano tayo makararating sa mga pinapangarap nating tagumpay. Pagsubok ang dahilan kung bakit tayo natututo at nagiging matalino sa buhay. Pagsubok din ang dahilan kung bakit tayo higit na nagsusumikap dahil na rin sa ayaw natin itong muling maranasan. Pakatandaan, mahalaga ang pagkilala sa Panginoon. Ito ang ating lakas at gabay tungo sa tagumpay. Magtiwala sa sarili at manalig sa Diyos. Maniwala ka sa iyong kakayahan hanggat kaya mong isipin, kaya mo rin itong gawin. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.